Dumako muna po tayo mga bossing kay Roque. At approval rating. Ano ba tong kinuha yung picture ni Roque? Bakit ganito na naman? Oh, parang susubo po ng straw eh. Kung ano ang puno, yun din ang bunga, sabi ni Buhay OFW, Singapore. Naku ha, ang dami yung taga Singapore dito. Alam nyo ba, paborito ko kaya toast? Oh. Alam nyo ba, dyan sa likod ng Ngian City, meron diyang kapihan, may kopitiam dyan. No? Ewan ko kung nandun pa din kasi 13 years na akong hindi nakakapunta dyan. May kopitiam dyan. Paborito kong pagkapihan yun. O, tapos may kaya to sa gilid. Tapos yung itlog, hilaw. No? 1/4 cook lang. Hindi umabot ng half cook eh. 1/4 cook lang. Naku, napakasarap po mga kababayan. Tapos doon naman sa tapat sa sa Lucky Plaza, ang dami hong kain ng Pilipino doon mga kababayan. $5 doon sa 3rd floor o 4th floor yata. No, anyway, ito na po. Puntahan po natin si Roque mga bossing. Parang ang hihigop to. Ano ba yan? Wala ba kayong ibang makuhang picture ni Roque? Parang isusumpal. Yun yung ibig ko sabihin, no? Parang laging may isusumpal na pagkain sa bibig niya. O, game! Roque, ano daw? Binabanatan si Atty. Claire Castro. Huwag niyong aalisin si Auntie Claire. Oy. Nako, gustong-gusto ko si Auntie Claire. Uy, yan ka na naman, bumanat ka na naman. Ganyan na ganyan, no, mga kababayan, yung mga banat ni Roque, nung pong sa kongreso, nung pinapatawag siya. Naku, papaikutin ko tong kongreso na ito. Naku, ganito, ganyan. Di ba? Naku, yari kayo sa akin, Congress. Nung pong nagka-kongresohan na, nung napapunta na po, ayun, ang dami niyang sinasabi. Sabi ni Panelo, madaldal kasi. Siya mismo ang naglulubog sa kanyang sarili. Hindi niya kayang paikutin. Nagtaguho, mga kababayan. Favorite din niya ang kongreso noon. Ngayon naman, wag daw aalisin si Atty. Claire Castro. Favorite niya pa daw mga kababayan. Na-real talk ka ni Atty. Claire, sasabihin, may justice system naman sa Pilipinas. Bakit hindi iuwi si dating Pangulong Duterte? Siraan tok-tok nito. Ayaw ding umuwi nito eh. Ano po? Pinagpipilitan mga kababayan, iuwi si dating Pangulong Duterte kasi may justice system. Pero ano ginagawa niya? May kaso siya sa Pilipinas. Ayaw umuwi. Wala ding tiwala sa justice system. Bugok ata to si Roque. Di ba? Pilit ka ng pilit. May justice system sa Pilipinas. Sabi ni Victorino Pajardo, nakakabagot ka, Mark. Daming topic. Sana isa lang. Ay, sorry po, no? So, ang gagawin ko para hindi po kayo mabagot, pasensya na po. Ayan, hindi na kayo mababagot. No? At least, nakatulong kami. Nahihirapan kayo dyan eh. Ayaw po namin nang nahihirapan kayo at pinipilit nyo yung sarili nyo na manonood kayo dito sa amin. Tapos sasabihin nyo, nababagot kayo. Tatanggalin namin kayo. At least, hindi kayo nahihirapan at napipilitan. Di ba? Ayaw natin nung napipilitan na nanonood dito sa channel natin. Tuloy. Dahil talaga mula nang natalaga si Auntie Claire, free fall na po ang trust rating at approval rating ni Marcos. Yang ka na naman. Alam niyo po, style ni Roque, mga kababayan. I-atras ko uulitin natin. Style ni Harry Roque, mga bossing, reverse psychology. No? Yung tipo bang sinasabi, gustong-gusto ko, kayang-kaya ko si Atty. Claire Castro. Huwag nyo nga alisin kasi humihina na si Bongbong Marcos. Huwag nyo nga alisin kasi siya ang dahilan kung bakit bumabagsak ang gobyerno ni Marcos. Pero ang katotohanan po, lalo na napapansin natin, pikon na pikon po sila kay Atty. Claire Castro. Nare-real talk ho sila eh. Di ba? Nare-real talk ho, mga kababayan, lalong ito si Roque. Sasabihin, uwi si dating Pangulong Duterte kasi may justice system sa Pilipinas.
Pero siya ay ang ayaw umuwi. Di ba, Ma'am Lynn Mariano at Teodulo Gabitan, bakla kasi yan. Naniniwala. Pakinggan ulit natin si Roque. Po ha, huwag niyong aalisin si Auntie Claire. Nako, gustong-gusto ko si Auntie Claire. Dahil talaga mula nang natalaga si Auntie Claire, free fall na po ang trust rating at approval rating ni Marcos. Ang Simula nung kumapit ka sa mga Duterte, mas lalong naging worse ang ratings ng mga Duterte. Sabi nga ni Panelo masyado ka daw mabunganga. Sabi din ni Panelo, masyado ka daw maingay. Di ba? Nilalaglag mo yung mga Duterte. Bakit? Nung pong nalaman, yung tungkol sa yung tungkol sa pakikipag-ugnayan ng dating Pangulong Duterte sa China. Aba, ito, unang nagbulala. Sabi, ay, naku po, meron talagang pag-uusap ang ang dating Pangulo at ang China. At ang tawag po dyan, gentleman's agreement. Tapos sabi nung mga kababayan natin, mga kapwa natin Pilipino, may pag-uusap nga. Sinabi mo pa gentleman's agreement pero secret agreement talaga ang ibig sabihin. Negatibo ang dating sa taong bayan. Nagalit si Panelo sa kanya. Wag po kayong maniniwala dyan kay Roque. Ano? Sira utlo ka ata Biruin mo magkakasama sila doon. Laging binabara ni Panelo, wag ko kayong maniniwala dyan. Wala pong katotohanan na may gentleman's agreement o merong secret agreement ang dating Pangulo at ang China. Ikaw ang nagpapabagsak. Biruin nyo, tingnan nyo ginagawa niya. No? Yung ginagawa niya po na nakakapagpabagsak sa mga Duterte, ipinapasa niya kay Atty. Claire Castro. Di ba? pinakakailangan natin para tuluyan ang mawala sa gobyerno ang Marcos regime, si Auntie Claire forever. Maraming salamat. Siya po Ayan, kaya tingnan nyo kung ano-ano mga sitwasyon nyo. Yung isa nakakulong na ikaw, nagtatago. Yung isa naman, haharap sa impeachment. Baka maharap din sa ICC. Sabi ni Tara Bruce, Boss Mike, di ka nakasama sa mga ka-vlogger mo. Magpahayay sila sa tabing dagat. Naku po, nakakainggit nga ho Pero araw-araw po okay lang, Araw-araw naman nasa tabing dagat tayo dito. Nasa sa gilid ako ng dagat ng Caribbean. Ito ho, yung bahay namin. Pumunta ho kayo sa likod bahay, dagat na po agad. Kulay blue po yung tubig. Kaya okay lang, hayaan natin na yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, sumusuporta sa gobyerno, hayaan po natin makapaghayahay, Deserve po nila yan. Tuloy. pinaka magandang dahilan kung bakit dapat nang sisantihin si Presidente Marcos. Like messenger, like principal. Pareho silang palpak at magsama silang palpak. Wag na wag nilang tatanggalin si Auntie Claire. Talagang hindi tatanggalin yan. Tingin ko, Roque, nakakulong ka na sa bilibid. Hanggang ngayon, nandiyan pa din. Uy, tinatakot nyo ako, sabi ni Dali de la Cruz. Parang may tao sa kaliwa mo, Mark. Huwag nyo akong takutin. Uy, ayan ba? Ito, ayan. Yung statwa. Ewan ko, yung misis ko nilagay dyan May paggagamitan daw. Minsan, kapag kayong nagbablog tayo, mga kababayan, pagkatapos ko, pinatay ko na yung ilaw, pinatay ko yung computer. Mga bossing, pag-ikot kong gano'n, nagugulat ako, uy, bakit may tao? Yung pala, manikin. Ay, nako. Roque, tuloy! Dahil mas gusto nating mapaaga ang pagiging presidente ni VP Sara at yan po illegal. Dahil po pwede naman pong mag-resign. Paano, Roque, mauubos na ang oras nyo, kakasigaw ninyo? Di ba? Biruin nyo, kailan pa nila pinlano yan? Isang taon na nakakaupo si Pangulong Bongbong Marcos, mga nagpaplano na ho itong mga ito
na pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, kumalahating taon na po o kumalahati na po ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, nandun pa din. Baka mamaya ha, aalis na lang. Oh, tapos na yung termino. Wala pa din yung pagpapabagsak ninyo. Baka yung susunod na itataas na kamay ni Pangulong Bongbong Marcos, kung sino man nalalaban sa pagkapresidente, baka yun na yung papabagsakin ninyo. 100% hindi itataas ni Pangulong Bongbong Marcos yung kamay ni Inday Sara Duterte. Eh, hindi naman huuto-uto ang presidente natin eh. Di ba? Roque, Banat. Ang Marcos Jr. sa kabila ng katotohanan na sa mga lumalalang problema ng bayan, hindi talaga siya makapagbibigay ng kahit anong solusyon. Kaya Sira, tatok-tok talaga dito si Roque, ano? Mga bossing, sila ho, iyak ng iyak doon sa 20 pesos na bigas. Bakit daw wala ang 20 pesos na bigas? Nagmamahal daw po ang mga bilihin. Yung mga pabahay daw po, nasaan na? Lahat ata yan na ibigay na ni Pangulong Bongbong Marcos. 20 pesos na bigas, o pakalat na sa buong Pilipinas. Mga pabahay with swimming pool pa. Di ba? At ang hindi na lang po na gagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, walang iba po kundi yung libreng kuryente para po doon sa mga kababayan natin na kukonsumo lang ng 2,000 pababa. Hindi pa po nagagawa ng Pangulong Bongbong Marcos yun. Yun na lang ho. Ha? Mali ako? Uy, ayan, nagko-komento kayo. Mali ako? Si Marcoleta ba yung may sabi? si Marcoleta pala yung may sabi, no, sorry. No? Kailan sinabi ni Marcoleta? No election. Nung election sinabi ni Marcoleta yung 2,000 libre sa sa mga kapwa natin Pilipino na 2,000 lang pababa yung kanilang bill. Hindi ba sa Pangulo yun? So, bakit naglabas ng bill si Marcoleta yung mga gusto niyang unahin? Parang wala naman doon. Di ba? Sabi ni Marcoleta, ito yung mga bill na gusto ko mangyari. Meron doon tungkol sa kuryente. Pero hindi yung libreng 2,000. Gusto yata ni Marcoleta, kalimutan na natin. Di ba? Hindi na napag-uusapan na. Pero syempre mga kababayan, hindi natin titigilan yan. Hanggat hindi nila na ibibigay o hanggat hindi nila natutupad sa mamamayang Pilipino. Yan yung ipinangako ho niya eh. Di ba? Nung panahon na siya ay nangangampanya. Di ho ba, mga boss? O Roque, tuloy mo na nga. mag-resign na lang. Mag-resign na lang daw. Matatapos na yung panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente. Ano ba yan? Hindi nyo pa din ho napapabagsak. Kung ano-ano na ha, yung mga ililabas nilang paninira po, mga bossing. Kung ano-ano na, wala pa din. Hindi pa po napapabagsak. Sabi na nga ni Roque, nung inaaresto na ang dating Pangulong Duterte, no?